It's nice to meet you, Troy. Sabi niya nang makitang silang dalawa na lang naiwan sa pantalan. Gusto niya ito pero hindi naman ganun kakapal ang mukha niya para magpakita ng motibo dito. Isa pa, wala din sa bokabularyo niya ang magpaka-easy to get. Bumadha ang pagtutol sa mukha nito. Wait, anito at biglang hinawakan ng kamay niya. Can we talk? Nalilitong tiningnan niya ang kamay nitong nakahawak sa kamay niya. Pakiramdam niya ay may kung anong linya doon na biglang nagdugtong sa kanilang dalawa. Tumango siya. Pagkatapos, pasimpleng binawi ang kamay niya mula dito. May kung anong init kasi na tumulay doon na hindi niya maunawaan. Iginiya siya nito sa hindi mataong parte ng ferry. So, anong pag-uusapan natin? Tanong niya ng mga ilang minuto na ang nakalipas ay hindi pa din ito nagsasalita. Tinutunaw lamang siya nito ng mga titig nito. Huminga ito ng malalim ng animo, humuhugot pa ito ng lakas. Dahlia, I think I love you. No, let me rephrase that. I love you and I'm certain of that. What the? Tinutop niya ang bibig na makitang nakatingin sa kanya ang ibang pasahero dahil sa pagtaas ng boses niya. Hindi niya namalayang masyado napalakas ang boses niya para makuha ang atensyon ng ibang pasahero. Ano raw? Mahal daw siya nito ay nakakakilala lang niya? Takas yata sa mental ang lalaking akala niya ay isang Greek god. Sayang, ang macho mo pa naman. Iiling-iling na binalingan niya ito. What are you talking about? Tanong niya na mahinang tinig. You think I'm crazy, but I'm not. Naniniwala ka ba sa love at first sight? Ako, hindi. Pero na makita kita, it's just hit me. Believe me, it's just happened to me. Hindi makapaniwalang tumingin siya sa mga mata nito. Baka kasi pinagtripan lang siya nito. Baka bangag lang ito o kung ano. Pero hindi. Seryoso ito. In fact, he had some overpowering authority in him. Hindi ito ang tipo ng taong nagbibiro. Turn off ba siya dito? Not every day a man would approach her and tell her that he loved her at first sight. Kahit pa madaming nagtangkang makakuha ng atensyon niya. I saw you at Cubao Terminal, boarding a bus heading to Batangas Pier. Right then and there, pinabilis mo ang tibok ng puso ko. Napasakay ako ng bus ng hindi oras. I was just sitting right behind your seat but I didn't know how to approach. Wait! Awat niya dito. Hindi niya kinakaya ang mga revelasyon nito. Malapit na talaga siya maniwala na pamatay ang ganda niya para ma-love at first sight sa kanyang isang tulad nito. Hindi kaya takas ito sa mental? He sighed in frustration. I'm not crazy. Sabi nito ang tila nabasa ang laman ng isip niya. Naglabas ito ng cellphone at inabot iyon sa kanya. You can call anyone from my contact list, so you'll know you're safe with me. Naglabas din ito ng wallet. Here are my identification cards. Please, believe me. Nagmamakaawa ang tinging ipinukol nito sa kanya. Napapantastiko ang napatitig siya sa gwapo mukha nito. Mukhang tinamad na naman sa pagtatrabaho ang utak niya dahil hindi pa din niyon maproseso ang mga pangyayari. Okay, so you love me? What are you going to do about that? Magkahalong katuwaan at pagkailang ang nadarama niya. Diligawan kita. Pasasagutin at pakakasalan. Sagot nito. All I'm asking is for a chance, Dahlia. Hay, ang haba ng buhok mo, Dahlia. Saang hotel ka tutuloy? Naisip niyang itanong nang mapansing malapit na sila sa pier ng Puerto Galera. Nagamot ito ng batok. He looked so boyish when he did that. Wala akong balak magpunta dito sa Puerto Galera. Sinundan lang talaga kita nang makita kita sa Cubao. We are on surveillance operation. You see, I don't have any baggage with me. Just my heart. Muntik na siya mapahalakhak sa huling sinabi nito. Napakaseryoso kasi ng itsura nito, pero nagbibitiw ito ng mga corny na salita. Sa kabila niyon, ay hindi siya nakukornihan dito at sa halip ay kinikilig pa. Dagdag pogi points iyon dito. She composed herself and tried very hard not to smile. You were saying surveillance? May hinala na siya kung ano ito. Ang kupit militar na buhok, ang otoridad sa anyo at ang maskuladong pangangatawan. This man is a soldier. Pag-aanalisa niya. I'm Captain Troy Jimenez, Marines. I'm sorry I didn't tell you earlier. Ayaw ko kasing umiwas ka sa akin. Tama siya kung ganoon. Sundalo nga ito at sa itsura nito ay mas bagay ito sa Hollywood at gumagawa ng mga action movie. Tiyak na papakainin nito ang alikabok si Tom Cruise. Obvious kaya sa mga mata niya na hangang-hanga siya sa kagwapuhan nito?
You are still on duty and yet you left your post because you followed me? That negligence. Napapantastiko ang wika niya. Nangyayari ba talaga ang lahat ng yun o nananaginip lang siya? My men are the best of the best and competent. Bumuntong hininga ito. The truth is, you're an answer prayer, Dahlia. I prayed for you for a long time. Matagal kong hiniling sa Diyos na bigyan ako ng babaeng mamahalin ko habang buhay. Na makita kita, I just knew my prayer had been answered. Troy? He said the words as if he really meant them. Pwede kitang samahan sa NSO para patunayang single pa ako. Pwede kong ipakita sa iyo ang bank accounts ko para makasigurado kang magiging maayos ang buhay mo sa piling ko. Pwede mong, hey! Natatawang putol niya sa paglilinta niya nito. Ngayon lang siya nakakita ng taong tulad nito. Fast, straightforward and blunt, but also handsome and loving. Tumayo siya na makadaong ang bangka sa pier. I-enjoy muna niya ang beach na Puerto Galera. Dalagang Pilipina siya, kaya magpapakipot muna siya ng kaunti. Napangiti si Dahlia na makita niya ang 3 pulang rosas pagbukas niya ng pinto ng hotel room niya. Alam na niya kung kanino galing yun. Dahil ganoon din ang bulaklak na natanggap niya ng nagdaang araw. Dinampot niya ang mga bulaklak at binasa ang nilalaman ng card na kalakip niyon. Princess, 3 words, 8 letters. Love, Troy. Nagpalingalinga siya sa hallway upang tingnan kung naroon pa ang taong nagbigay ng mga bulaklak ngunit wala na ito. Bumalik siya sa loob ng kwarto niya at doon pinakawala ng isang maluwang ng ngiti. Dinala niya ang rosas sa ilong niya at nakapikit na sinamiyo ang mababangong talutot ng mga iyon. Nang dumaong ang bangka ng pier ng Puerto Galera, ay inihatid lang siya ni Troy sa tutuloyan niyang hotel. Pagkatapos ay nagpaalam na ito upang balikan ang trabaho nito. Hindi niya maitatangging nakadama rin siya ng labis na paghihinayang nang umalis din ito agad. Gayunman, naiintindihan niya ang klase ng trabaho meron nito. Bilang sundalo, ay kailangan nitong unahin ng sinumpaang tungkulin bago ang ano paman. Napapitlag siya nang tumunog ang kanyang cellphone. Ipinatong niya muna ang mga bulaklak sa ibabaw ng kama niya bago niya dinampot ang cellphone niya. Napakunot noo siya sa hindi pamilyar na numero ang tumatawag sa kanya. Pinag-isipan niya kung sasagutin ba ang tawag na yun o hindi. Hindi niya ugaling sumagot ng tawag na wala sa listahan ng contacts niya. Sa huli, ay pinili niyang sagutin yun. Pakiramdam kasi niya ay may kung anong kapangyarihan na bumubulong sa kanya na sagutin ang tawag na iyon. Hello? Princess? Kumabog ang dibdib niya nang madinig ang baritonong tinig ni Troy. Hindi lamang sa boses nito sumisikdo ang puso niya, kundi pati na din sa paraan ng pagtawag nito sa kanya ng princess. Tila may kung ano roon na kayang magpatayo ng mga balahibo niya sa katawan. Hi? Paano mo nakuha ang number ko? Sa parents mo. What? Bulalas niya. Tama ba ang nadinig niya na sa mga magulang niya ito nakuha ang cellphone number niya? Pumunta ba ito sa bahay nila? Paano nito nalaman kung saan siya nakatira? At kung sakali mang pumunta nga ito sa bahay nila, ganoon ito kabilis pinagkatiwalaan ng papa niya para ibigay ang number niya? Gusto ko lang patunayan sa'yo na seryoso ako. Wait, hold on. Pinutol mo na niya ang sinasabi nito dahil may kumakatok sa pinto ng silid niya. Marahil ay ang room service na iyon na tinatawagan niya. Ganun na lamang ang pagkaawang ng bibig niya nang makita si Troy. Troy? Bulalas niya. Hinagod ni Dahlia ng tingin si Troy. He looked so tired but handsome nonetheless. Sa kanang kamay nito ay hawak nito ang cellphone nito habang ang kaliwa ay may hawak na isang pumpon ng bulaklak. Ngumiti ito bago inabot sa kanya ang mga bulaklak. Pakiramdam niya ay lalabas mula sa kinalalagyan niyang iyon ang puso niya sa bilis ng tibok nito. Parang nabibigyan na din siya sa lakas ng tibok nun. Pero hindi niya maipagkakailang maligaya siya na makita ulit si Troy. Saglit pa lang silang nagkahiwalay, ay para bang miss na miss niya na ito. Mukhang pagod na pagod ka. Wala ka pang pahinga mula kahapon, di ba? Napapailing na wika niya habang kinukuha ang inaabot nitong bulaklak. Hindi nakaligtas sa kanyang pagguhit na tuwa sa mga mata. Dahil sa pag-aalala niya, lihim niyang kinastigo ang sarili sa pagpapakita ng pag-aalala dito. Kung sa bagay, yun naman talagang nararamdaman niya. Nag-aalala nga talaga siya at hindi niya alam kung bakit. Niluwagan niya ang pagkakabukas ng pinto at pinapasok ito na agad din niyang pinagsisihan. Dahil tila sumikip ang silid niya dahil sa presensya nito. Pakiramdam nga niya ay nahihirapan na siyang huminga. Lalo pa at nakatutok sa kanya ang mga mata nito.
Tinungo nito ang glass panel at nanungaw doon. Lihim na nakagat niya ang ibabang labi na mapagmasdan na malapad na likod nito. Kitang-kita sa paraan ng pagtayo nito kung gaano ito katatag. Mabilis na iniwas niya ang paningin ng dumako ang mga iyon sa paupo nito. He possessed a very nice bat. Pumunta ka kamo sa bahay? Tanong niya habang binubuksan ang maliit na refrigerator sa silid. Naglabas siya ng pineapple juice in can at inihagis iyon sa binata na agad naman itong nasalo. Hindi tuloy niya maiwasang mapangiti. Pagod na ito pero mabilis pa din ang reflexes nito. Sinadya niyang ibato ang juice. Kung hindi nito nasalo iyon ay tiyak na matatamaan ang ulo nito. Ngumiti din ito na makita ang pangiti niya. I told you. Seryoso ko, Dahlia. Kumindat pa ito ng dahilan para lalong magwala ang puso niya. Maluwang ang ngiti sa labi nito. Tila proud na proud siya sa achievement nito. Huwag mong sabihin, tinalo mo si Papa sa chess. Nalaki ang mga matang tanong niya. Teenager pa lang siya ay ugali na ng papa niya. Kalabanin sa chess ang sino mang gustong manligaw sa kanya. Kapag natalo ng mga iyon ng kanyang ama, ay payag itong ligawan siya pero kapag hindi, ay goodbye panliligaw na. Magaling kasi ang papa niya sa chess. He used to be a former chess grandmaster. Sa kasalukuyan, bukod sa pagtuturo, isa din siyang chess coach sa pinagtuturuang eskwelahan. Troy smiled humbly. It was a tough battle, though. Napangiti din siya. Hindi niya ma-imagine ang itsura ng papa niya nang matalo ito. Ako naman ang talunin mo. Hamon niya dito. Kung natalo nga nito ang papa niya, tiyak na madugong laban ang namamagitan sa kanilang dalawa dahil siya pa lang ang nakatalo sa kanyang ama bukod dito. What's at stake? Ikaw ang magsabi. No, I'm sorry to disappoint you pero hindi kita lalabanan, princess. Kapag tinalo mo ko, aakusahan mo ko na nagpapaka-gentleman lang. Kapag naman tinalo kita, isipin mo naman na hindi ako gentleman. Either way, it's my loss so I'll be better place it safe. Sumimangot siya bagaman aminado siyang may punto ito. Paano ko malalaman kung magaling ka nga sa chess? Siguro habang naglalaro kayo ni Papa ng chess, nakapatong din sa mesa ang baril mo. Nakangusong wika niya na ikinahalakhak nito. Sa pagtawa nito ay tila bilang nawala ang kapaguran sa itsura nito. Hindi tuloy niya maiwasang titigan nito ng palihim. Mukhang nagugustuhan niyang lahat ng bagay na nakikita niya dito. Kapag sinagot mo na ako, saka tayo maglaro. Better yet, bakit hindi mo na ako sagutin ngayon para magkaalaman na tayo? May paghahamong sabi nito. Ano ka, sinuswerte? Nakaingos na sagot niya na lalong ikinatawa nito. Bigla ka nalang susulpot dito at magpapakita sa akin na haggard ang itsura mo. Sa tingin mo ay nakapuntos ka? Lihim siyang napatingin ng mabura ang ngiti nito. Kasimpleng sinuklay nito ng mga daliri ang magulong buhok. Natutuwa siya makita ito pero nag-aalala siya sa ginagawa nitong pang-aabuso sa katawan. Binuksan niya ang pinto. Sige na, labas na, magpahinga ka na. Hindi kasi Superman para hindi tablan ng sakit. Lalo lang ako hindi makakatulog dahil alam ko nasa malapit ka lang. Wika nito. Nagulat siya nang yumuko ito at mabilis na dinampian nito ng halik ang kanyang mga labi. Bago pa siya makapag-react, ay parang kidlat na mabilis na nakaalis ito. Iiling-iling na isinara niya ang pinto. Pagkatapos ay parang wala sa sarili na humiga siya at hinaplos niya ang mga labi na sinayaran ng mga labi ni Troy. Napakabilis ng halik na yon, ngunit pang matagalan ang epekto sa kanya. If Troy was so sure of how he felt, so was she. She believed they felt the same way, proven by the way her heart pounded the moment she heard his voice. She knew it wasn't just physical attraction she felt for him. It was something deeper. Hindi kaya isipin nito na easy to get siya kapag sinagot niya agad ito? Hay, minsan talaga, mahirap ang maging isang babae. Ang daming boundaries. Mahirap magpakita ng tunay na nararamdaman. Lalo na kapag hindi pa nito kilala ng lubos ang lalaki. Walang gaanong problema pagdating sa mga lalaki. Dahil ang mga ito ang nanunuyo. Tulad na lang ni Troy. Unang pagkikita pa lang nila, ay sinabihan na siya nito na mahal siya at sa loob lang ng 2 araw ay hindi na niya mabilang kung ilang beses na nitong sinabi ang 3 salitang iyon na may 8 letra. Kailangan niya ng payo mula sa mama niya. Bigla niya napagtanto na 27 anyos na siya pero wala pa rin siyang kaumuang-muang pagdating sa bagay na yon. Nagkaroon naman siya ng boyfriend noong nag-aaral siya ng kolehiyo. Iyon nga lang, sinagot niya lang ang lalaking yon dahil sa udyok ng mga kaibigan niya. Siya na lang kasi sa barkada nila ang walang boyfriend doon. Nagiging simula na siya ng tukso, kaya naman sinagot na niya nang wala sa oras ang maliligaw niya. Kahit na wala siyang nararamdaman ni Katiting sa pagmamahal nito.
Katakot-takot tuloy na sermon ang inabot niya mula sa kanyang mga magulang nang isang araw ay biglang sumulpot sa bahay nila ang boyfriend niya. Ang nakakatawa pa, hindi pala ito marunong maglaro ng chess, kaya lalong nagalit ng papa niya. Ramdam talaga ni Dahlia na si Troy ang lalaki na katadahanang mahalin niya, kaya kahit isang linggo pa lang ito naliligaw sa kanya, ay sinagot na niya ito. Ngayon ay 4 na buwan na silang magnobyo. Pagkatapos niyang sagutin ito, ay agad na pinakilala niya si Troy kay Kate. Ang nag-iisang kapatid nito na nakatira sa Europe at umuuwi lang ng Pilipinas para makilala siya. Binulungan siya nito na patigil na si Troy sa pagsusundalo na magkaharap sila sa isang family dinner na pinaghandaan ni Troy. Para makilala niya ang mga kamag-anak nito. Namatay ang mga magulang ni Troy sa isang plane crash. Ilang taon nang nakaraan, kaya ang nakilala lang niya ay ang kapatid nito, mga pinsan at iba pang kamag-anak. Ang akala niya ay nakilala niya na ang lahat, pero biglang may dumating pang sasakyan at bumaba mula doon si Mr. Villa. Nagkagulatan pa sila ng boss niya nang magkita sila doon. Tuwang-tuwang niyakap siya nito nang ipakilala siya ni Troy dito bilang girlfriend nito. Si Troy pala ang pamangkin na tinutukoy ng boss niya. Magkapatid si Mr. Villa at ang ina ni Troy. Si Troy ay takang-takang nagmamasid at nang ikwento niya dito ang lahat ay ganun na lang ang pagkagulat nito. Natutuwa siya na magandang relasyon nila ni Troy at tanggap sila ng kanya-kanyang pamilya. Bagaman totoong tinalo ni Troy sa chess ang kanyang papa, hindi lang iyon ang dahilan kung bakit botong-boto dito ang kanyang ama. Sino ba naman ang hindi magmamahal kay Troy? Gayong taglay na yata nito ang lahat ng katangian na hinahanap ng isang babae sa isang lalaking gwapo, mabait at talaga namang kaibig-ibig. Hindi siya dati naniniwala sa taong perpekto, pero binali ni Troy ang paniniwala niyang yon. He was just so perfect. Hindi niya alam kung anong kabutihan ang nagawa niya at binigyan siya ng Diyos ng isang kagaya ni Troy na labis-labis ang pagmamahal na ipinagkakaloob sa kanya. Kung itunuring siya ni Troy ay para siyang reyna. Mahal na mahal siya nito. Hindi niya alam kung paano siya mabubuhay kung wala ito. Masyado na kasi siyang sinanay nito sa paglalambing nito. Sa mga tawag nito para lang sabihin siya ng I love you. Nasanay na din siya sa mga halik nito na madalas magpawala ng kanyang katinuan. Noon din lang niya napatunayan na walang salitang busy sa dalawang taong nagmamahalan. Dahil kahit gaano yata kaabala ito, ay lagi pa din ito may panahon sa kanya. Napangiti siya nang pumailan lang ang awiting Born For You ni David Pomeranz. Iyon ang ringtone ng cellphone niya at theme song nila. Nagkataon kasi na iyon din ang tugtog ng sagutin niya ito. Iyon nga lang, hindi ito nabiyayaan ng magandang tinig, kaya madalas niya itong pagkatuwaan na pakantahin. Tawa siya ng tawa kapag nasisintonado ito. Yes, sir? Bungad niya nang sagutin niya ang cellphone. Minsan na hindi ito pumapalya sa pagtawag sa kanya. He would call when he said he would. He never broke any of his promises. Princess? Housework, kumain ka na ba? Tanong nito. Tapos na po, Kapitan. Work is fine. How about you? Kumain ka na ba? Anong ginagawa mo? In 3 months' time, she would marrying him. Her knight, her shoulder, and her love. Yes, they would be getting married in 3 months' time. Ganon kabilis para sa kanyang magdesisyon na makasama ito habang buhay. Sa napakaikling panahon na yon ay marami na silang binuong mga pangarap. Planado na ang hinaharap nila. At dito na po muna nagtatapos ang episode na to. Abangan po ang susunod na kabanata.